Good morning po sa lahat. Tayo po yung mag-devotion ngayong araw at let's pray. Lord, kami po yung nagpapasalamat sa bagong umaga na ito at kami po yung naghihingi sa inyo ng lakas na maintindihan po ang inyong devotion. Naway Lord, ulit hinihiling ko po sa inyo na ito pong devotion ay talagang maintindihan namin, maisapuso po namin at maisagawa po namin lahat ng matutunan namin dito para sa inyo ng buong pagmamahal. And I also pray, Lord, na lahat po ay biyayaan niyo po ng magandang araw, magandang kalusugan, at protektahan niyo po sa lahat ng kapahamakan. I also pray din, Lord, na patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin, Lord. At naway, Lord, kung maaari lang, kontrolin niyo po kami na hindi na kami magkasala laban sa inyo para hindi ka na namin mapalungkot. And thank you, Lord. We pray all this in Jesus' name. Amen. Ang titulo po ng ating devotion ngayon ay Ang pag-aalala ay isang kasalanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong pangabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, ni para sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Yan po ay mababasa sa Mateo chapter 6, verse 25. Para sa mga Kristiyano na mag-aalala ay maging masuwayin at hindi tapat sa Diyos. Wala sa ating buhay panloob man o panlabas ang nagbibigay katwiran sa ating pagiging balisa kapag ang Diyos ang ating guro. Ang pag-aalala ay karaniwang kasalanan ng kawalan ng tiwala sa pangako at probisyon ng Diyos. Ngunit ito ay isang kasalanang ginagawa ng mga Kristiyano na marahil ay mas madalas kaysa sa iba. Sa Griego, ang punto ng utos ni Jesus ay kinabibilangan ng ideya ng pagtigil sa ginagawa na. Dapat nating ihinto ang pag-aalala at hindi na magsimulang muli. Ang salitang Ingles na pag-aalala ay nagmula sa isang matandang salitang Aleman na nangangahulugang sakalin o mabulunan. Iyan mismo ang nagagawa ng pag-aalala. Ito ay isang uri ng mental at emosyonal na pagkakasakal na malamang na nagdudulot ng mas maraming mental at pisikal na paghihirap kaysa sa anumang iba pang dahilan. Ang sangkap ng pag-aalala ay halos palaging napakaliit kumpara sa laki nito sa ating isipan at sa pinsalang nagagawa nito sa ating buhay. Sinasabi na ang pag-aalala ay isang manipis na daloy ng takot na pumapatak sa isipan na kapag hinihikayat ay puputol ng isang channel ng napakalawak na ang lahat ng iba pang mga iniisip ay mauubos. Kung ang pag-aalala ay isang pattern sa iyong buhay, tumigil ka na. Sa susunod na mga araw, malalaman mo kung bakit dapat kang magtiwala sa iyong Ama at huwag mag-alala. Ito tanungin mo sa iyong sarili. Ikategorya mo ba ang iyong sarili bilang isang nag-aalala? Kung gayon, ano sa palagay mo ang nagtulak sa iyo na piliin ng inaakala na kaginhawaan ng pag-aalala kaysa sa aktual na kaginhawaan ng pagtitiwala sa Diyos? Kung hindi, ano ang nagtulak sa iyong puso na pabor sa mas kaunting pag-aalala at hinggit na kumpiyansa at kasiyahan? Tayo po magdasal. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi na mag-alala. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na talagang tandaan kung ano po ang inyong mga pangako at provision po para sa amin. At naway, Lord, ang lahat na nakakarinig po nito ay itigil po ang stress sa kanilang pag-aalala, kundi talagang panghawakan ang pag-asa na nagmumula sa inyo. Lord, patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin, lalo sa pag-aalala. At naway, Lord, ulit, we pray na patibayan niyo po ang aming pananampalataya. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito
ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English, itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.